Sa gitna ng opensiba kanina, 2 kilo ng shabu ang nakuha mula sa bahay ng isang dating alkalde ng Marawi na sinasabing isa sa mga financier ng Maute Group. Sa gitna ng nagpapatuloy na military operation laban sa Maute Group, 2 kilo ng shabu na ang halaga ay 10 milyong piso ang na-recover sa house-to-house clearing operation ng Drug Enforcement Group ng PNP. Nang itest, nagkulay blue ang kemikal. Ibig sabihin, shabu nga ang nakuha. Nasamsam ang droga sa bahay na pinagtaguan daw ng mga teroristang Maute. The members of the local terrorists are using drugs. Kaya kita nyo naman hanggang ngayon na alive pa rin sila. Yung mga tropa, pagod na sila, alive pa rin. Ang bahay kung saan nakuha ang droga, pagmamay-ari raw ng dating mayor ng Marawi na si Omar Solitario Ali na nasa drug list ni Pangulong Duterte. Matagal ang pinaghahanap si Ali ng mga otoridad. Itinanggi nito na may kinalaman siya sa bentahan ng iligal na droga. Ang kapatid nitong si Fajad na naging mayor din ng Marawi ay naaresto kamakailan. Isa siya sa financier and drug lords. Maute Group. Suspetsa ng mga otoridad, marami pang droga na naiwan sa mga bahay na nasa sentro ng labanan. Sa area na yon, 85 gusali na okupado ng mga Maute ang nabawi na ng mga tropa ng gobyerno. 1 buwan makarang pumutok ang gulo. Makikita natin this is already the last stand or the desperate action ng kalaban. Makikita mo yung pagsunog ng bahay, paggamit ng mga Molotov cocktails, fuel bombs, and even the use of the hostages as human shields. Gayunpaman, delikado pa rin daw ang mga Maute at di pa raw masasabing ganap na ligtas sa maraming lugar dito sa Marawi City. Ang mga ligaw na bala mula sa Maute ay patuloy na naglalagay sa panganib sa mga nasa Kapitolyo ng Lanao del Sur, kung saan nakapwesto ang ilang evacuees, mga civilian volunteers, mga lokal na opisyal at mga taga-media. Sa mga media briefing nga sa Kapitolyo, pawang mga naka-bulletproof vest ang mga mamamahayag. Ang panawagan natin sa kanila is not to stray around the compound. At wag na silang masyadong magstay pa dito, lalong-lalo na dun sa mga area na hindi covered. Mike, modern warfare ang diskarte at malalakas na rin daw ang mga armas ng mga teroristang Maute. Pero ayon sa AFP, wala pa rin panamayan sa talino at diskarte ng mga sundalo na pinagkakasya kahit papano ang gamit ng gobyerno. Sino ba naman ang mag-aakalang may silbi pala ang makakapal na tabla na inilalagay ng mga sundalo sa paligid ng mga fire support vehicle at armored personnel carrier na lumulusob sa frontline ng bakbakan? Una ko itong napansin noong mapalaban ng tropa ng Marines sa area ng Tulay ng Mapandi noong mga unang araw ng opensiba. Flat ang mga gulong ng V-300 fire support vehicle matapos pasabugan ng landmine at basag ang mga salamin ng asintahin ng sniper. Pero ang rocket-propelled grenade na ibinuga rito, hindi lumusot at tila nasupalpal ng pinagpatong-patong na karton at tabla. Ayon sa militar, taong 2000, nang sumiklab ang all-out war sa Mindanao, ginamit ito ng mga sundalo bilang pangontra sa mas lumalakas daw ngayong armas ng kalaban gaya ng shoulder-fired anti-tank weapon na kilala sa tawag na RPG. Ito kasi ay effective. Marami na tayong naging experience na tumama yung RPG pero hindi talaga bumutas. Ibig sabihin doon pa lang sa may kahoy, pumuputok na siya. Pati sa aktual na pakikipaglaban, lumulutang ang diskarting Pilipino, kung saan makikita na habang pinapangas ng isang scout ranger ang hawak niyang fried chicken, naka-sniper position naman sa kanyang tabi ang kabady niya. Sinisipat sa butas sa mga kalaban para hindi sila maisahan. Wala mang mga meal ready to eat, nakakapagluto pa rin ang mga tropa gamit ang improvised na mga kalan. Ang masukal na lokasyong ito sa conflict zone naging sandaling pahingahan makaraang mapalaban. Hindi rin problema kahit kulang sa quarters. Dumadaan po lahat yan sa training in terms of exposure sa bundok, paano matulog sa lupa, paano mabasa na walang palitan ng gamit. Mataas daw ang moral ng tropa ng pamahalaan.
sobrang suporta ang natatanggap po namin sa ating mga kababayan. Alam nyo, kahapon lang nag-marketing po yung mga sundalo natin. Binabati nila yung mga sundalo natin. May nagbibigay ng pagkain, may binibless nila yung sundalo natin, yung mga matatanda, at sinasabi, good job, mag-ingat po kayo. Itong mga bagay na to ay talagang nagpapalakas sa ating mga sundalo, sa moral, and of course the fighting spirit. Walang dahilan, sabi ng pulisya, para i-postpone ang nakaschedule na bonding kasama ang pamilya at kaibigan ngayong long weekend. Ang mga lumalabas na mga impormasyon na baka sa Metro Manila ang susunod na pag-atake ng mga terorista, hindi pa verified at sabi-sabi pa lang sa ngayon. Kaya walang dapat ikatakot. Wala pong threats na nare-receive ang Manila Police District sa ngayon po. At yan pong threats na yan po ay magsisilbing hamon sa Manila Police District para paigtingin po namin ang aming intelligence gathering at saka ang aming police visibility. Naka-full alert status pa hanggang ngayon ang PNP mula na magkaroon ng pagsabog sa Davao City noong September 2016. Kaya nagpapatuloy ang mahigpit na seguridad sa Metro Manila, lalo na sa matataong lugar na posibleng target ng masasamang loob tulad ng mga simbahang Katoliko. Ayon sa CBCP, inabisuhan na nila mga pari at parokyano na maging mapagbatyag at alerto. Churches are always a target. When we talk to a anti-terrorist expert, lagi niyang nababanggit na ang mga institusyon katulad ng simbahan at iba pang mga public places will always be a target. So we don't want to be complacent. Kapansin-pansin din ang mas mahigpit na seguridad sa Ninoy Aquino International Airport. Pati mga pagkain na dala ng mga empleyado isinasalang sa X-ray machine. Ayon sa Manila International Airport Authority, wala namang banta sa paliparan, ayaw lang nilang malusutan. It's just a matter of protocol, increasing the visibility and it's a matter of preparedness para kung may mga eventuality, makakapag-disponitan na maayos. Mainam yung ganun para safety ang lahat ng tao. Para na rin yan sa kapakanan ng mga Pilipino. Ang mga mall naman hindi na nagbakasakali sa seguridad, lalo na matapos ang naging pag-atake sa Resorts World Manila. Sa huling meeting ng mga security agencies na nagbabantay sa mga mall at ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o SOSIA, pinagsusumite sila ng comprehensive security plan para malaman kung pasado sila sa requirement ng PNP. Pero sa Quirino Grandstand at Golden Mosque sa Quiapo, may dagdag na 500 pulis, lalo't ipagdiriwang ng mga Muslim ang Hari Raya Eid al-Fitr sa Lunes. Nagbigay po ng security assessment po ang ating mga Muslim brothers at sila po ay nagbigay ng assurance na sa Manila Police District na sila po ay makikipag-cooperate with regards to security matters sa kanilang area of responsibility. Kailangan po natin yung tulong ng ating mga mamamayan, kaya po most of the time meron po kaming mga hotlines. Jessica, natsyempuhan din natin dito sa Quiapo Church na nag-i-inspeksyon ng Manila Police District Director na si Jigs Coronel bilang paghahanda di lamang sa pagtatapos ng Ramadan kundi dahil pista rin ng San Juan bukas. No? Ang pansin ng kapulisan dito sa Quiapo Church, malaki raw ang ibinawas ng mga parokyanong nagpupunta dito tuwing Biyernes. 4 na linggo na matapos nagkaroon nga ng hagisan ng granada malapit sa lugar. Kaya panawagan ni Coronel dito sa mga taga-lunsod ng Maynila ay maging mapagmatsyag, ipagbigay alam kaagad sa mga kapulisan kung merong namamataang kahinahinalang bagay o tao dahil sabi ni Coronel, hindi kayang tiyakin ng kapulisan ang kaligtasan ng lungsod ng Manila na walang tulong at kooperasyon ng mga mamamayan. From Australia, from the Australian Defense Ministry, is that our government has already accepted their offer. So, 3 Orion airplanes yata, surveillance airplanes yan, sir, aircraft. So natanggap na, nag-oo na po tayo. Can we know kung saan siya i-deploy? Maybe General Gapay also can shed a few more details on where this surveillance aircraft will be deployed. Okay, in every military operation, the intelligence, surveillance, and reconnaissance capability is very important. Yes. So having these capabilities, it could be used in any military operation, not just in Marawi, but of course in all other
operations in Mindanao. When do we expect, sir, the Australian surveillance aircraft? I really don't have the information right now, but it is a welcome development to boost our capability as far as ISR is concerned. Okay, Secretary Belen, the United States, I think some of the Republican senators are worried that the ISIS is trying to establish its base in Southeast Asia, and they have interest in Southeast Asia. They want a high-profile named operation in the Philippines to help combat, to fight ISIS, meaning they want a bigger role. Are we open to that idea, sir? Like the President said, we're quite capable at this stage. We welcome any support, but at this stage we take the lead along with the regional states around us, and as we have demonstrated, we have already actually preempted the establishment of such a state supposedly, and so you call it grace or what, but the resilience of the Filipino. But we have actually shown that we can actually back up our statements of an independent foreign stance. However, like we said, as has been demonstrated, we do welcome support. But at this moment, sir, do I take it to mean that, hindi muna natin kailangan ng Amerika? There is no report on accepting that offer.